Magandang hapon. Ang pangalan ko si Mike at ako'y nandito sa EDSA ngayon para makiisa sa bawat Pilipino na nagmamahal sa bayan. Ito ay dapat nating gunitain ang 40th anniversary dahil hindi pa tapos ang laban ng EDSA. Patuloy nating ahadlangan ang mga nagpapahirap sa bayan. Sa ngayon, itong korupsyon ang ating gustong panagutin, ang mga nagnakaw at baguhin ang sistema para magkaroon tayo ng magandang bukas para sa ating bayan. Itong EDSA, mahalaga sa akin dahil isa ko sa mga hindi lumisan sa EDSA nung mga oras na malapit ng magkagulo na hindi natin alam kung anong mangyayari. Kami yung mga natira doon sa EDSA na nagbasa ng panyo at magtakip ng ilong. At hindi ko makakalimutan yun sa buong buhay ko dahil during that moment, ready na kami kung ano mangyari. Pero ang lakas ng aming loob nang gagaling sa taas dahil patuloy kami nagdadasal. So alam namin na itong EDSA People Power ay regalo sa atin ng mahal na Birhen. Bigay ng dahil sa Panginoon, patuloy tayong ginabayan at naitagumpay natin ang paglaya sa EDSA sa rehimeng diktador. So ngayon, hindi pa tapos. Patuloy nating lalabanan ang mga nagpapahirap sa bayan. Kung makikita nyo, ang 40 years na to, merong nung panahon ni Kristo, ang mga Israelita hindi nakapasok sa promised land. Pero may hawig sa mga nangyayari. So, ramdam ko, nagabay natin ang Panginoon sa laban na to at maatim natin ang magandang bukas para sa bayan. Kung mapipigilan natin ang mga paglingit, ang patapusin natin ang mga pang-abuso at pagnanakaw sa bayan. At ayusin natin magkaroon ng reforma para maging maganda ang bukas ng bawat Pilipino. Ilang taon kayo, sir? 67 na ako right now. Kahit na po, ilang taon kayo nun, sir? So, minus mo na lang, hindi mo na makompute. Oo. Batang-bata pa ako noon, may buhok pa ako noon. Sir, pakita na natin yung damit niyo. Ano yung sabihin niyo, sir? Alam mo, kung ikaw nagmamahal sa bayan, hindi ka magnanakaw at aabusuhin ang kapangyarihan. So, linagay ko rito, Pilipinas kong mahal. Dahil gusto kong, at sa likod, para malaman ng taong bayan, itong mga nagnanakaw, walang pagmamahal yan eh. So, yung mga puso niya, madumi. Kaya nga, bulag yung mga yan eh. Bulag sa kapangyarihan, bulag sa yaman. So, magpapatuloy itong paghihirap natin hanggang hindi natin nagigising at nababago ang mga ganyang gawain. Itong EDSA, hindi titigil to hanggang hindi natin natatapos sa mga ganyang gawain. Kung gusto natin magkaroon ng pagbabago, sundin natin si Kristo na lalo na ngayon, Lenten season, magbalik loob at maglinis ng puso at baguhin ang pananaw sa kapangyarihan at saka yaman. Dahil hindi naman nila madadala sa hukay yan. Hanggang dito lang sa lupa yan. So, kung ikaw Kristiyano at nagmamahal, alam mo na meron ka pang inaasam na panibagong buhay kasama si Kristo. Yun ang tunay na kapayapaan at masasabi mo na nagawa mo ang tungkulin mo bilang Kristiyano sa lupa. So, nandito ako nakikita at pinapahiwatig sa mga kabataan na dapat hindi huminto ang
tindig natin sa katotohanan at may ayos natin ang patakbo ng pamahalaan.